Sa isang maliit na bayan sa Iloilo, may isang grupo ng 4 na magkakaibigan, sina Marco, Jessa, Luis, at Arnel, na mahilig sa mga misteryo at kwentong kababalaghan. Matagal na nilang naririnig ang alamat tungkol sa isang nawawalang baryo sa Antique, isang lugar na sinasabing lumilitaw at nawawala depende sa kalooban ng mga nilalang na naninirahan dito. Ayon sa mga matatanda, ang baryong ito ay minsang naging masiglang pamayanan, ngunit isang gabi, bigla na lang itong nawala. May mga nagpatunay na nakita pa nila ito sa lumang mapa, ngunit sa kasalukuyang panahon, wala ni isang opisyal na tala tungkol dito. Ang ilan ay naniniwalang tinangay ng aswang ang buong baryo, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay isang lugar na hindi dapat puntahan ng kahit sino. Dahil sa matinding pagkahilig nila sa mga ganitong kwento, napagdesisyonan nilang maglakbay papuntang Antique upang hanapin ang baryo. Bitbit ang kanilang mga gamit, mga flashlight, kamera, at ilang pagkain, sinimulan nila ang kanilang biyahe. Dumaan muna sila sa isang bayan upang kumuha ng impormasyon. Kinausap nila ang ilang matatandang residente, ngunit karamihan sa kanila ay tila iwas na iwas pagdating sa usaping ito. Isang matandang lalaki, si Mang Ernesto, ang nagbigay ng ilang babala. Mga ihot iha, kung ayaw ninyong maligaw at hindi na makabalik, huwag nyo nang hanapin ang baryong yan. Hindi ito alamat lang, ito'y isang sumpa. Marami na ang naglakas loob na puntahan yan, pero wala ni isa sa kanila ang bumalik. Nagkatinginan ang magkakaibigan, ngunit imbes na matakot, mas lalo pa silang na-curious. Sa kanilang isip, maaaring simpleng alamat lang ito, o kaya'y panakot ng matatanda upang hindi na subukan ng iba pang bisitahin ang lugar. Sa kabila ng babala ni Mang Ernesto, itinuloy nila ang kanilang plano. Sinabi sa kanila ng ilang lokal na may lumang daan na patungo sa nasabing baryo, ngunit ito ay matagal nang hindi ginagamit at tinubuan na ng makapal na halaman. Kailangan nilang tahakin ito kung gusto nilang makarating sa destinasyon nila. Pagsapit ng hapon, sinimulan nila ang kanilang paglalakad patungo sa lugar na sinasabing kinaroroonan ng nawawalang baryo. Sa una, ang daan ay tila isang ordinaryong gubat lamang, mayabong, tahimik, at puno ng mga tunog ng kalikasan. Ngunit habang lumalalim sila sa kabubatan, unti-unti nilang napansin ang pagbabago sa paligid. Ang simoy ng hangin ay tila naging mas mabigat, ang mga ibon na kanina'y masigla ang huni ay unti-unting tumahimik, at ang liwanag ng araw ay nagmistulang natatakpan ng isang hindi maipaliwanag na anino. Para bang may isang hindi nakikitang presensya na nagmamasid sa kanila. Parang biglang lumamig, sabi ni Jessa habang hinahaplos ang kanyang mga braso. Tapos parang ang bigat ng pakiramdam, sagot naman ni Luis na halatang kinakabahan na. Wala yan, baka naman iniisip lang natin, sagot ni Marco, ang pinakamatapang sa grupo. Ngunit kahit anong lakas ng loob niya, hindi niya maitatanggi na may kakaiba siyang nararamdaman. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa matanaw nila mula sa malayo ang isang kakaibang istruktura. Isang lumang arko na tila yari sa bato at may nakaukit na lumang baybayin ang nakatayo sa dulo ng daan. Sa likod nito ay isang tila abandonadong landas na natatakpan ng makakapal na baging. Ito na siguro yon, bulong ni Arnel habang marahang tinatanggal ang mga nakaharang na sanga. Hindi nila alam na sa sandaling lumagpas sila sa arko, wala nang balikan. Sa sandaling lumampas ang grupo sa lumang arko, biglang bumigat ang kanilang pakiramdam. Para bang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanila sa pagpasok. Napansin nilang ang paligid ay tila nag-iba, ang hangin ay lumamig ng husto, at ang sikat ng araw ay naging mapusyaw, para bang dumaan sila sa ibang mundo. Parang iba ang pakiramdam dito, mahinang sabi ni Jessa habang mahigpit na hawak ang kamay ni Luis. Baka naman namimihasa lang tayo, sagot ni Marco, pilit na hindi pinapansin ang kanyang sariling kaba. Habang patuloy silang naglalakad, bigla nilang napansin na may isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng isang puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at abot balikat,
nakasuot siya ng lumang bestida, at ang kanyang mga mata ay tila hindi kumikislap. Hindi nila alam kung bakit, pero may kakaibang takot silang naramdaman habang pinagmamasdan ang matanda. Mga ihot iha, hindi kayo dapat nandito, anang matanda sa isang malamig na tinig. Nagkatinginan ang magkakaibigan. May bahagi sa kanila na gustong makinig sa babala, pero may parte rin na ayaw umatras. Lola, bakit po? Tanong ni Arnel, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Umalis na kayo habang kaya pa. Hindi lahat ng pumapasok dito ay nakakabalik, sagot ng matanda, hindi pa rin kumikilos mula sa kanyang kinatatayuan. Lola, ang totoo po ba may baryo talaga dito? Tanong ni Luis. Sa puntong iyon, napatingin ang matanda kay Luis at bahagyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi mapanatag, para itong ngiti ng isang taong nakakaalam ng isang madilim na lihim. Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin, sagot niya bago lumingon at dahan-dahang naglakad palayo, na tila naglaho na lamang sa pagitan ng mga puno. Saglit na namayani ang katahimikan. Ramdam nila ang bigat ng babala ng matanda, pero mas nanaig ang kanilang pagnanais na malaman ang katotohanan. Ano, guys? Tutuloy pa tayo? Tanong ni Marco. Nagkatinginan ang iba. Alam nilang delikado, pero andito na sila, masyado ng malayo para umatras. Tuloy natin. Wala namang masama kung titingnan lang natin, di ba? Sabi ni Jessa, pilit na hinahamon ang sarili na huwag matakot. At sa kanilang desisyon na ipagpatuloy ang paglalakbay, hindi nila alam na isinuko na nila ang kanilang kapalaran sa kamay ng mga nilalang na nagbabantay sa baryo. Habang patuloy sa paglalakad ang grupo, unti-unting nagbago ang paligid. Ang dating siksik na halaman at punong kahoy ay naging mas kakaiba. Ang mga puno ay mas mahahaba at tila baluktot ang mga sanga, para bang may gustong abutin sa ere. Ang mga dahon ay unti-unting naninilaw, at ang amoy ng paligid ay may halong bulok na hindi nila mawari kung saan ang gagaling. Guys, parang ang weird na ng paligid, ha? Bulong ni Jessa habang mahigpit na hawak ang braso ni Luis. Nga, kanina lang parang normal na gubat, pero ngayon... Sagot ni Arnel, dahan-dahang tinitingnan ang bawat puno at halaman na nadadaanan nila. Wala yan. Malay nyo, dahil lang to sa kababalaghan ng lugar. Alam nyo namang marami talagang alamat sa antike, sagot ni Marco, bagamat kita rin sa kanyang mukha ang kunot ng kanyang noo. Sa kabila ng takot, nagpatuloy sila sa paglalakad. Mas lumalalim ang gubat, at ang daan ay tila nagiging mas makipot. Ang lupa ay basa at madulas, para bang may umuulan kanina, kahit na wala naman silang nararamdamang ambon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Walang tunog ng mga ibon. Walang kuliglig. Walang kahit anong ingay ng kalikasan. Guys, bakit biglang ang tahimik? Tanong ni Luis habang dahan-dahang lumingon sa paligid. Hindi ko alam, pero parang hindi na tayo nasa normal na gubat, sagot ni Arnel. Pilit na pinipigilan ang panlalamig ng kanyang kamay. Ano bang pinasok natin? Mahinang sabi ni Jessa, na halos bumulong na lang dahil sa kaba. Habang naglalakad, bigla nilang napansin ang isang kakaibang bagay, isang lumang kariton na nakatumba sa tabi ng daan. Halos nababalot na ito ng lumot at ang mga gulong nito ay tila sinira ng panahon. Teka, bakit may ganito dito? Tanong ni Marco habang marahang hinahawakan ang sirang kahoy. Baka may mga taong dumaan dito noon, sagot ni Luis, bagamat may halong duda sa kanyang boses. Biglang napansin ni Jessa ang isang bagay na ikinabahala niya. Sa tabi ng kariton, may isang lumang sapatos, mukhang pambata, kupas na at sira, na parang iniwan ng matagal na panahon. Guys, sa tingin nyo may nakarating na ba rito bago tayo? Tanong niya habang nakatingin sa sapatos. Kung meron man, asan na sila ngayon? Sagot ni Arnel. Dahan-dahan silang nagpatuloy, mas nag-ingat sa bawat hakbang. Hanggang sa makarating sila sa isang matarik na bahagi ng daan, kung saan may isang malalim na kanal sa gilid.
Doon nila napansin ang ilang kalansay ng hayop, tila buto ng kambing o aso. Ang ilan ay may bakas pa ng matatalim na kagat, at tila nilapan ng hindi pangkaraniwang hayop. Ano to? Bakit ang daming buto? Bulalas ni Luis. Hindi ko alam, pero hindi ito magandang senyales, sagot ni Marco. Napatingin si Jessa sa paligid at napansin niyang may mga tila marka sa mga puno, mga gasgas na parang ginawa ng matutulis na kuko. Guys, baka may malaking hayop dito, mahinang sabi niya. O baka hindi lang basta hayop, sagot ni Arnel habang dahan-dahang nililingon ang paligid. At noon nila narinig ang isang tunog na nagpahinto sa kanilang lahat. Isang mahina ngunit nakakakilabot na paghinga mula sa likuran nila. Mahaba. Mabigat. Malalim. Huwag kayong lilingon, mahinang bulong ni Marco, pero ramdam sa kanyang boses ang matinding kaba. Pero hindi napigilan ni Luis ang sarili. Dahan-dahan siyang lumingon at halos mapasigaw siya sa nakita. Sa may di kalayuan, may isang anino sa likod ng puno. Mataas, payat, at may mahahabang kamay na halos umabot sa lupa. Hindi niya makita ng buo ang mukha nito, pero aninag niya ang dalawang mapupulang mata na nakatitig sa kanila. Takbo, sigaw ni Luis, at walang pag-aalinlangang nagsitakbuhan sila, pilit na binabaybay ang madilim na daan. Ngunit ang anino ay sumunod. At dito nagsimula ang kanilang tunay na bangungot. Habang tumatakbo ang magkakaibigan, naririnig nila ang malalakas na yapak mula sa likuran nila, mabibigat at mabilis, parang isang nilalang na hindi tao. Kahit hindi sila lumilingon, ramdam nila ang malamig na presensya na pilit humahabol sa kanila. Ang hangin ay tila naging mas mabigat, at bawat hakbang nila ay parang nagiging mas mabagal, na para bang may hindi nakikitang puwersang humihila sa kanila pabalik. Diyos ko, ano yun? Sigaw ni Jessa habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Luis. Huwag niyong isipin. Takbo lang, sagot ni Marco, nanginginig ang boses. Sa kabila ng matinding takot, nagpatuloy silang tumakbo hanggang sa bigla nilang napansin na nagbago ang kanilang paligid. Kanina'y nasa gitna sila ng makapal na gubat, ngunit ngayon, ang paligid ay tila mas bukas, at sa harapan nila, unti-unting lumitaw ang isang baryo. Isang baryo na tila hindi dapat naroon. Ano to? Tanong ni Arnel, habol ang hininga. Sa kanilang harapan ay may mga lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Ang ilan ay may sirang bubong, ang iba ay may nakalawit na halaman mula sa kanilang mga dingding. Ang buong baryo ay balot ng kakaibang katahimikan, walang ingay ng tao, walang tunog ng hayop, at kahit ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Hindi ba ito yung nawawalang baryo? Bulong ni Luis, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Lumingalinga sila sa paligid, ngunit walang ni isang tao ang lumalabas mula sa mga bahay. Wala ni isang indikasyon na may nakatira pa roon. Ang baryo ay tila inabandona ng matagal na panahon, ngunit ang kakaiba rito, hindi ito mukhang luma. Ang lupa ay malinis, walang nakikitang mga dahon o dumi. Ang mga bahay ay hindi sira-sira gaya ng inaasahan nila mula sa isang matagal nang nawalang baryo. Para bang may nakatira pa rito, ngunit hindi nila makita. Dapat ba tayong mag-usisa pa? Tanong ni Jessa, nanginginig ang boses. Wala na tayong ibang mapupuntahan. Mas mabuti na to kaysa bumalik sa gubat na yon, sagot ni Marco, bagamat halata sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Dahan-dahan silang lumapit sa isang bahay. Ito ay may maliit na bintana na bahagyang nakabukas. Sa loob, aninag nila ang isang lamesa na tila may nakahain pang pagkain, isang mangkok ng kanin at isang ulam na hindi nila maaninag ng mabuti. Bakit parang bago pa yung pagkain? Tanong ni Luis habang dahan-dahang lumalapit sa bintana. Malay natin. Baka may nakatira pa rito, sagot ni Arnel, ngunit may halong duda ang kanyang boses. Biglang may bumagsak mula sa loob ng bahay. Isang pinggan ang nahulog mula sa lamesa at bumagsak sa sahig, dahilan upang mapaatras ang grupo. May tao, sigaw ni Jessa.
Ngunit wala silang nakitang kahit sino. Wala namang lumabas. Bulong ni Marco, pilit na hinahanap ang pinagmulan ng tunog. Nang biglang, mula sa sulok ng bahay, may isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Isang matandang babae. Nakatayo ito sa loob ng bahay, nakadamit ng lumang saya, at ang buhok ay puting-puti. Ngunit ang mukha niya walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila walang itim, puro mapuputlang puti lamang. Ano? Yan, tanong ni Luis, halos hindi na makahinga sa kaba. Dahan-dahang bumukas ang bibig ng matanda, ngunit imbes na magsalita, isang malalim na ungol ang lumabas mula sa kanya. Para itong tunog ng isang hayop na naghahanap ng biktima. Takbo, sigaw ni Arnel. Ngunit bago pa sila makatakbo, ang ibang pinto ng mga bahay ay unti-unting nagbukas. 1, 2, 3. Hanggang sa lahat ng bahay sa paligid nila ay may lumabas na figura, lahat ay matatanda, nakaputing damit, at may parehong walang buhay na mga mata. Tahimik silang nakatayo, nakatingin lamang sa kanila. Hindi tayo ligtas dito. Bulong ni Jessa, nanginginig ang labi. Unti-unting lumapit ang mga nilalang. At doon nila napagtanto, ang baryong ito ay hindi iniwan. Ang mga nakatira rito ay hindi na tao. Nang dahan-dahang lumapit ang mga matatandang nakaputi, ang kanilang presensya ay nagdulot ng matinding hilakbot sa grupo. Hindi na sila naghintay pa, agad silang tumalikod at nagmamadaling tumakbo palayo. Ngunit hindi sila nakalayo. Wala tayong matatakasan, sigaw ni Jessa habang pilit na hinahanap ang anumang pwedeng pagtaguan. Napansin nila na sa gitna ng baryo ay may isang lumang simbahan. Mabilis silang sumilong dito, sinara ang malaking kahoy na pinto, at itinulak ang isang mabigat na upuan bilang harang. Ano tong lugar na to? Anong klaseng baryo to? Hinal ni Marco, habang nakasandal sa dingding, kita sa kanyang mukha ang matinding takot. Habang ang iba ay nagbabantay sa pinto, si Arnel naman ay nagmasid sa loob ng simbahan. May mga lumang upuan, isang altar na puno ng alikabok, at ilang basag na bintana. Ngunit isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, isang malaking larawan sa dingding. Guys, tingnan nyo to, mahina niyang tawag. Lumapit ang lahat at doon nila nakita ang larawan ng isang grupo ng tao, mga matatanda, kalalakihan, kababaihan, at maging mga bata. Mukhang isang lumang larawan ng buong baryo. Ngunit ang mas nakakakilabot ay ang nasa ibaba ng larawan. Isang lumang sulat na may nakasulat, mga kaluluwang naiwang nakakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Huwag mo silang titigan. Huwag mo silang kausapin. Huwag mo silang hayaang makasama mo. Hindi sila dapat nandito. Nanlamig ang buong grupo. Ibig sabihin patay na silang lahat, bulong ni Luis, hindi makapaniwala. Pero kung patay na sila, bakit nandito pa rin sila? Tanong ni Jessa, napapahawak sa sarili sa takot. Bago pa sila makasagot, biglang may malalakas na katok sa pinto ng simbahan. Lie! 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 Kasabay ng katok ay isang mahinang pag-iyak, tila boses ng isang bata. Tulungan niyo po ako Mahinang tinig mula sa labas. Nagkatinginan ang grupo. Hindi nila alam kung totoo ito o panlilin lang lamang. Baka isa sila sa mga nila, bulong ni Marco. Paano kung may totoong batang naiwan dito? Sagot ni Jessa, gustong maniwala na may inosenteng kaluluwa sa likod ng pinto. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon, ang pag-iyak ay biglang nagbago, mula sa mahina at malungkot, naging matinis at masakit sa tenga, isang uri ng iyak na hindi na parang tao. Takbo, sigaw ni Arnel, ngunit bago pa sila makagalaw, ang pinto ng simbahan ay biglang bumagsak at ang nilalang sa labas ay pumasok. Isa itong bata, maliit, payat, at mukhang mahina. Ngunit nang tiningnan nila ang kanyang mukha, ang kanilang dugo ay nanlamig. Wala itong mga mata.
Ang butas ng mata nito ay itim na itim, at ang bibig nito ay may mahahabang ngipin na tila patalim. Kailangan ko ng kasamay. Bulong ng bata, ngunit ang kanyang tinig ay hindi tinig ng bata. Ito ay malalim, mabigat, at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nagsitakbuhan ang grupo papunta sa likod ng simbahan, pilit na hinahanap ang anumang daanan palabas. Sa kabutihang palad, may isang sirang pinto sa likod na agad nilang binuksan. Tumakbo sila palabas, hindi na nag-aksaya ng oras para lumingon. Ngunit nang sila ay lumabas na ng simbahan, ang buong baryo ay nagbago. Ang mga bahay na dati mukhang inabandona lamang ay ngayon ay tila nasusunog. Ang paligid ay nagdilim, at sa di kalayuan, nakita nila ang mga aninong dating dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ngayon, mabilis na silang papalapit. Ang kanilang katawan ay gumagalaw sa hindi normal na paraan, para bang mga sirang manika na may baluktot na galaw. Tatakasan na natin to. Bumalik tayo sa gubat, sigaw ni Marco. Nagpatuloy sila sa pagtakbo, pabalik sa masukal na daan na pinanggalingan nila. Ngunit sa pagtakbo nila, naramdaman nilang mas lalong bumibigat ang kanilang katawan. Para bang may puwersang ayaw silang palabasin sa baryo. Huwag kayong hihinto. Lalabas tayo rito, sigaw ni Luis. At sa wakas, nakita nila ang lumang arko na kanilang dinaanan kanina, ang mismong pasukan ng baryo. Ngunit bago pa sila makatawid, may isang matandang babae na humarang sa kanila. Ito ang parehong matanda na nagbabala sa kanila noon. Babala ko sa inyo, huwag kayong pupunta rito, malamig na sabi nito. Pakiusap, paalisin niyo po kami rito, pagmamakaawa ni Jessa. Tiningnan sila ng matanda at saka ito pumikit. Takbo! Huwag kayong lilingon, sigaw nito. At wala silang nagawa kundi sumunod. Makalipas ang ilang minuto ng pagtakbo, biglang lumiwanag ang paligid. Naramdaman nilang muli ang init ng araw, at nang sila ay huminto at lumingon, ang lumang arko ay wala na. Ang baryo ay nawala na parang hindi ito kailanman umiral. Hinal na hinal sila. Totoo ba yung nangyari? Tanong ni Arnel, hindi pa rin makapaniwala. Buhay tayo. Yun lang ang mahalaga, sagot ni Marco. Ngunit bago pa sila makaalis, may isang bagay silang napansin sa lupa. Isang lumang sapatos, ang parehong sapatos na nakita nila kanina sa tabi ng kariton. At sa loob nito, may isang sulat na may nakasulat, huwag nang bumalik. Hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin. Nang makita nila ang sulat sa loob ng lumang sapatos, isang matinding kaba ang bumalot sa grupo. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng babala, pero isa lang ang sigurado sila, hindi ito isang biro. Huwag nang bumalik, pero paano kung hindi natin talaga iniwan yung lugar na yon? Tanong ni Jessa, halos pabulong dahil sa takot. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Luis, pilit pinipigilan ang pangangatog ng kanyang boses. Ano kung akala lang natin nakalabas na tayo, pero nandun pa rin tayo? Napatingin silang lahat sa paligid. Totoo, maliwanag na ngayon at tila bumalik na ang normal na tunog ng gubat, may huni ng ibon, kaluskos ng mga insekto, at ang amoy ng lupa ay bumalik sa natural nitong halimuyak. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin mawala ang bigat sa kanilang dibdib. Ano bang sinasabi mo, Jessa? Nandito na tayo sa labas, di ba? Sabi ni Arnel, halatang inis na rin sa takot na nararamdaman. Nga! Tignan nyo, normal na ulit ang paligid, sabat ni Marco, bagamat halata sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa sila makasagot, isang malakas na kaluskos ang narinig nila sa kanilang likuran. Sabay-sabay silang lumingon. Sa ilalim ng isang malaking puno, may isang aninong nakatayo. Matangkad ito, payat, at may mahahabang daliri na parang mga patalim. Hindi nila maaninag ang mukha nito, ngunit kitang-kita nila ang dalawang mapupulang mata na nakatitig sa kanila. At sa isang iglap gumalaw ito. Hindi naglakad. Hindi tumakbo. Lumutang. At mabilis na lumapit sa kanila.
Tumakbo kayo, sigaw ni Marco, at mabilis silang nagsitakbuhan papalayo. Ngunit sa bawat hakbang nila, ramdam nila ang malamig na hangin sa kanilang batok. Para bang may hindi nakikitang kamay na halos dumaklot sa kanila. Diyos ko, wala na ba itong katapusan? Sigaw ni Luis, halos maiyak na sa takot. Kailangan nating makahanap ng paraan para makatakas ng tuluyan, sagot ni Arnel. Sa harapan nila, may isang lumang tulay na yari sa kahoy. Mukhang ito lang ang daan palabas ng gubat. Pero may isang problema, may nakatayo sa dulo ng tulay. Ang matandang babae. Ang parehong matandang nagbabala sa kanila noon. Tumigil kayo, sigaw nito. Wala silang nagawa kundi huminto. Akala nyo nakaligtas na kayo, malamig nitong sabi. Ano pong ibig niyong sabihin, nanginginig na tanong ni Jessa. Ang baryong iyon hindi nyo dapat hinanap. At ngayong natagpuan nyo ito, hindi na kayo makakatakas ng basta-basta. Biglang lumakas ang hangin, at sa kanilang likuran, narinig nila ang nakapanginilabot na halakhak ng nilalang na sumusunod sa kanila. May paraan pa para makaalis pero kailangang may maiwan. Napatigil ang grupo. Ano? Hindi pwede yan, sigaw ni Marco. Isa lang sa inyo ang kailangang maiwan para makaalis ang iba, sagot ng matanda. Nagkatinginan silang apat. Sino ang mananatili? Sino ang magsasakripisyo? At bago pa sila makapagdesisyon, may isang humakbang papunta sa matanda. Ako na lang bulong ni Luis. Luis, hindi. Hindi ka namin iwan, umiiyak na sabi ni Jessa. Wala tayong ibang paraan kung hindi ako, baka lahat tayo hindi na makaalis, sagot ni Luis, pilit na pinipigil ang takot sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa matanda. Sa bawat hakbang niya, ang aninong nasa likuran nila ay tila humihinto, para bang nasiyahan ito sa kanyang desisyon. Sigurado ka ba, Hijo? Tanong ng matanda. Napatingin si Luis sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may bahid din ng determinasyon. Basta siguraduhin niyong makakaalis sila. Tumango ang matanda at itinaas ang kanyang kamay. Buksan ang daan. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang tulay na yari sa kahoy ay tila naging mas matibay, at ang kagubatan sa likuran nila ay nagbago. Ang madilim at masukal na daan ay naging isang maaliwalas na landas. Tumakbo na kayo. Huwag na kayong lilingon, utos ng matanda. Luis D. Bulong ni Jessa, nanginginig ang labi. Umalis na kayo bago pa magbago ang isip nila. At wala silang nagawa kundi sumunod. Nang makarating sila sa dulo ng gubat, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanila. At nang idilat nila ang kanilang mga mata, nasa labas na sila. Wala na ang gubat. Wala na ang baryo. At wala na si Luis. Luis D. Mahina at malungkot na sabi ni Jessa. Sinakripisyo niya ang sarili niya para makaalis tayo, sabi ni Arnel, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Pero paano kung may paraan pa para siya bumalik? Tanong ni Marco. Nagkatinginan sila. Alam nilang hindi pa tapos ang kanilang kwento. At alam nilang isang araw, babalik sila sa baryong iyon. Kahit pa sinabi ng sulat na hindi lahat ng nawawala ay dapat hanapin. Makalipas ang 3 buwan mula nang makatakas sila sa nawawalang baryo, hindi pa rin nawala sa isip ni Jessa, Marco, at Arnel ang nangyari, lalo na ang pagkawala ni Luis. Sa bawat gabi, panaginip nila ang malalaking pulang mata, ang matandang babae, at ang huling sulyap ng kaibigan nilang isinakripisyo ang sarili. Ngunit isang gabi, isang kakaibang pangyayari ang gumising kay Jessa. Nasa kwarto siya nang biglang may kumatok sa bintana niya. Lie! 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 Bagamat nasa ikalawang palapag siya ng bahay, tila may isang taong nakatayo sa labas ng kanyang bintana, at nang tingnan niya ito, halos mapahiyaw siya sa takot. Si Luis.
Mukha itong nanghihina, maputla, at may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Nanginginig ang labi nito habang dahan-dahang nagbuka ng bibig. Tulong Mahina nitong sabi. Hindi na nag-isip si Jessa, agad siyang lumabas ng bahay at tinawagan sina Marco at Arnel. Hindi siya sigurado kung totoo ang nakita niya o bunga lamang ng kanyang imahinasyon, pero alam niyang may isang bagay na bumabalik sa kanila. Kinabukasan, nagkita-kita silang tatlo sa isang maliit na kainan. Pare-pareho silang may parehong panaginip o pangitain. Si Luis, nakatayo sa dilim, nakikiusap ng tulong. Hindi natin siya pwedeng pabayaan, madiing sabi ni Jessa. Pero paano? Alam nating delikado ang lugar na yon, sagot ni Arnel halatang may kaba. Kaya nga kailangan nating maging handa, sabi ni Marco. Babalik tayo sa baryo pero sisiguraduhin nating makakalabas tayong lahat. Nagkatinginan silang tatlo. Muli silang babalik sa lugar kung saan sila muntik nang hindi na makalabas. At wala silang kasiguraduhan kung makakaligtas pa sila. Kinabukasan, dumaan muna sila sa isang lumang simbahan upang humingi ng basbas sa pari. Nagsindi sila ng kandila at nagdasal para sa kaligtasan ni Luis at ng kanilang sarili. Kung pupunta kayo roon, magdala kayo ng asin, kandila, at isang itim na manok, sabi ng pari habang pinagmamasdan sila ng seryoso. Bakit po? Tanong ni Jessa. Hindi niyo pa ba alam? Ang baryong iyon ay matagal nang nawawala pero hindi ibig sabihin ay wala na ito, sagot ng pari. May mga kaluluwang nakakulong doon, at may mga nilalang na hindi na dapat naglalakad sa mundong ito. Pero bakit kailangan namin ng itim na manok? Tanong ni Marco. Ang dugo nito ang magsisilbing pangharang. Kapag nakatawid na kayo, buhusan niyo ang daan ng dugo nito para hindi na kayo sundan pa. Kinilabutan silang tatlo pero wala na silang atrasan. Magsisimula na ang kanilang pagbabalik. Sumapit ang dilim at muli silang bumalik sa kabubatan kung saan matatagpuan ang nawawalang baryo. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang normal na gubat ay tila lumalabo, nagiging madilim at malamig. Hanggang sa nakita nilang muli ang lumang arko. At sa harapan nito, may isang taong nakatayo. Si Luis. Luis, sigaw ni Jessa, ngunit hindi ito gumalaw. Nang lumapit sila, doon nila napansin ang kakaibang bagay, ang anino ni Luis ay hindi gumagalaw. Hindi yan si Luis, bulong ni Arnel. At bago pa sila makatakbo, biglang lumapit ang anino sa kanila, mas mabilis, mas mabangis. Takbo, sigaw ni Marco. Nagsitakbuhan sila pabalik, ngunit tila lumiliit ang gubat, bumabaluktot ang mga puno, parang may gustong humarang sa kanila. Gamitin niyo ang asin, sigaw ni Jessa. Agad nilang inihagis ang asin sa paligid, at doon lang huminto ang nilalang. Sandali itong nag-alinlangan, at sa isang iglap, nawala ito sa hangin. Wala na siya pero wala rin si Luis, mahina ngunit puno ng panghihinayang nasabi ni Marco. Hindi tayo pwedeng sumuko, nasa baryo pa rin siya. Kailangan nating tapusin to, sagot ni Jessa. At sa kabila ng takot, muling tumapak ang kanilang mga paa sa lupa ng baryong matagal nang nawala. Nang muling tumapak sina Jessa, Marco, at Arnel sa lupa ng nawawalang baryo, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanila, tila isang malamig na yakap ng kamatayan. Ang mga bahay ay naroon pa rin, ang mga pader ay basag-basag, at ang hangin ay mabigat, puno ng bulong ng mga hindi nakikitang nilalang. Wala nang atrasan, bulong ni Marco. Hanapin natin si Luis at tapusin na ito, sagot ni Jessa. Sa bawat hakbang nila, parang unti-unting nagbabago ang paligid, ang madilim na langit ay tila nabubulok, ang lupa ay naging malagkit na parang dugo, at ang mga anino sa paligid ay gumagalaw kahit walang hangin. Hanggang sa makarating sila sa gitna ng baryo. At doon nila nakita si Luis. Nakatayo siya sa harapan ng isang lumang bahay, pero iba na siya. Ang kanyang balat ay sobrang putla, ang kanyang mga mata ay kulay itim,
at tila may isang hindi nakikitang puwersang pumipigil sa kanya. Luis, sigaw ni Jessa. Dahan-dahang lumingon si Luis sa kanila. Umalis na kayo. Hindi niyo na ako maililigtas, mahina ngunit malamig ang kanyang boses. Anong sinasabi mo? Narito kami para kunin ka, sagot ni Marco. Huli na ang lahat, sagot ni Luis. Naging bahagi na ako ng lugar na ito, at kung hindi kayo alis ngayon, kayo rin. Biglang lumindol ang lupa, at sa paligid nila, nagsimulang lumitaw ang mga nilalang na kanina pa nagmamasid. Ang mga nilalang na may pulang mata, mahahabang daliri, at malalaking anino. Kayo ang susunod, sabay-sabay nilang bulong, isang tunog na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ano nang gagawin natin, sigaw ni Arnel, nanginginig sa takot. May paraan pa, biglang sabi ng matandang babaeng nakita nila noon. Lumitaw ito sa likuran ni Luis, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Pero may kailangang magsakripisyo. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ni Jessa. Isang kaluluwa ang kailangang manatili upang mabuksan ang daan palabas. Isa sa inyo ang kailangang manatili rito magpakailanman. Nanlumo silang lahat. Wala sa kanila ang gustong maiwan sa baryo. Ako na lang, biglang sabi ni Luis. Huwag, Luis, sigaw ni Jessa. Wala nang ibang paraan, isa na akong bahagi ng lugar na ito, sagot ni Luis habang lumalapit sa kanila. Pero kayo ay may pagkakataon pang makabalik. Kaya pakiusap, bago pa mahuli ang lahat, umalis na kayo. Luis, hindi namin pwedeng gawin to, nangingilid ang luha ni Marco. Dapat niyong gawin, sagot ni Luis, ngayon ay may pilit na ngiti sa kanyang labi. Dahil kung hindi, tayong lahat ang mawawala. Biglang lumiwanag ang paligid, at isang portal ang bumukas sa harapan nila, 100 palabas ng baryo. Tara na, sigaw ni Arnel. Luis, patawarin mo kami, bulong ni Jessa habang lumuluha. Ngunit bago sila lumabas ng portal, nakita nila ang huling sulyap ni Luis, nakangiti ito, ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot na hindi kayang ipaliwanag. At sa isang iglap, nasa labas na sila ng kabubatan. Maliwanag ang paligid. Wala na ang baryo. At wala na si Luis. Makalipas ang ilang buwan, patuloy pa rin nilang dinadala ang bigat ng nangyari. Hindi nila malimutan ng baryo, ang mga nilalang, at ang kaibigan nilang nawala. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa si Jessa sa kanyang silid, biglang may kumatok sa kanyang bintana. Lie! 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 Napatigil siya. Dahan-dahan niyang nilingon ang bintana. At sa labas, may isang figura na nakatayo. Isang figura na pamilyar. Jessa ni. Si Luis. At sa kanyang likuran, nakita niya ang madilim na anino ng baryong akala nila ay tuluyan ng naglaho. Mukhang gusto mong ituloy ang kwento. Dahil nag-iwan tayo ng isang misteryosong pagtatapos, maaari tayong gumawa ng part 2, isang panibagong kabanata kung saan maaaring bumalik ang baryo sa mundo ng mga buhay, o baka may natitirang misteryo tungkol sa pagkawala ni Luis. Gusto mo bang ituloy ito bilang isang bagong kwento, halimbawa, ang pagbabalik sa nawawalang baryo, o gusto mong palawakin ang kasalukuyang kwento sa mas mahabang bersyon?